Hello po sa lahat ng listeners. Ako nga pala si Denise Galvez. Ulila sa mga magulang pero may isa akong kapatid. Lahat ay gagawin ko para sa kanya. Kahit na ang magpanggap bilang lalaki para maging boyfriend ng isang bilyonaryo. At ito ang aking kwento. Bakla, may alam ka bang racket dyan? Tanong ni Venice sa kanyang kaibigan na si Julia. Tumaas ang kilay ni Julia habang naglalagay ng makeup sa mukha. Kung pumasok ka pa naman sa tinatrabahuan kong club, edi sana hindi ka na naghahanap ng racket ngayon. Napanguso naman si Venice. Alam mo naman na hindi kaya ng sikmura kong trabaho mo. Kung may lakas lang ako ng loob kagaya mo, bakit hindi? Napabuntong hininga ang babae. Wala akong alam eh. Pero kapag may nahanap ako, sasabihan kita agad. Napangiti si Venice sa kaibigan. Salamat talaga, Jules. Tumingin na ang babae sa salamin at nagpatuloy sa paglalagay ng makeup. Bakit ba naghahanap ka ng racket? Hindi ba nagtitinda ka naman ng mga pan sa bake shop? Napatigil sa ginagawang babae at napatingin kay Venice. Huwag mong sabihin sa akin na nakaalis ka na dun? Natanggal ka ba sa trabaho kaya naghahanap ka ng racket? Umiling naman si Venice. Hindi. Kailangan ko lang ng extra na pagkakakitaan. Napakunot noon naman si Julia. Bakit? Napabuntong hininga naman si Venice. Alam mo naman na lumalaki na ang kapatid ko. Sa susunod na pasukan ay third year high school na siya kaya mas kailangan kong kumayod para makapag-ipon ng pera para sa pag-aaral niya. Sana pala sinagot mo na lang yung naniligaw sa'yo na mayaman. Eh di sana, hindi ka na mamblema sa pera, sa pagpapaaral ng kapatid mo at sa kakainin niyo sa pang-araw-araw. Napaismid si Venice. Ayoko nga dun. Alam mo naman na may asawa na yun at mga anak. Ano gusto mo? Maging kabit niya? At least may pera. Naku, kung akong niligawan nun, sasagutin ko talaga yun. Nagpapailing na lang si Venice kung ano-ano na lang talaga ang sinasabi sa kanya ng babae. Mamamatay muna siya bago siya papatol sa isang lalaki na may asawa at anak na. Wala siyang plano na manira ng pamilya at mas gusto niyang paghirapan ng pera na makukuha niya. Tumayo na si Venice. Basta kapag may racket kang nalaman, sabihan mo ako kaagad ha. Aalis na din ako. Tumangulang ang babae dahil busy ito sa pagme-makeup. Naghahanda kasi ito para sa pagbukas ng club mamaya. Umuwi na lang muna si Venice sa bahay nila. Nadatnan niya ang kapatid niyang si Nico na naghahanda ng pagkain nila. Nandyan ka na pala ate. Naganda na ako ng hapunan natin. Lumapit si Venice sa kanyang kapatid at niyakap ito mula sa kanyang likod. May problema ba ate? Umiling si Venice. Wala naman. Gusto ko lang yakapin ang kapatid ko. Kumalas si Nico sa pagkakayakap at humarap kay Venice. Asus, nagpapalambing ang ate ko. Niyakap ni Nico ang kapatid. Napangiti na lang si Venice habang nakayakap sa kapatid. Kahit pa naghihirap siya sa pagtatrabaho para sa kapatid, ay hindi naman siya nagsisisi. Maliban sa ito na lang ang nag-iisa niyang kapamilya ay mahal nilang isa't isa. Ang kapatid din naman niya ang nag-aasikaso sa bahay at kahit kailan ay hindi ito naging pabigat sa kanya. Ni hindi nga siya nito binibigyan ng sakit sa ulo. Lagi mong tatandaan na mahal ka ng ate, Nico. Tumango naman ang lalaki. Oo naman. Ate, mahal na mahal din kita. Ikaw ang pinaka-the best ate sa buong mundo. Kaya kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, maghahanap ka agad ako ng trabaho para ako naman ang bumawi sa'yo. Kapag talaga meron na akong trabaho, dito ko na lang sa bahay. Gustong maiyak ni Venice dahil natatouch siya sa sinabi ng kapatid. Asahan ko yan ha. Kahit pa siyang ate sa kanilang dalawa, ay mas matangkad sa kanyang lalaki. Iba talaga kapag height ng lalaki, para tuloy siya ang bunso sa kanilang dalawa. Nang makapasok sa VIP room ng restaurant si Dennis, ay nakita niya ang kanyang lolo na may kasamang babae. Good evening, lolo. Lumapit si Dennis sa kanyang lolo at nagmano. Mukhang may kasama po kayo. Tumingin si Dennis sa babae na nagpapakyut sa kanya. Inipit pa nito ang ilang hibla ng buhok sa gitna ng tenga nito. Girlfriend niyo, lolo?
Biglang naismid sa sariling laway ang babae habang hinampas naman si Dennis ng kanyang lolo. Anong girlfriend ang pinagsasabi mo dyan? Parang apo ko na yan. At gusto mo bang habulin ako ng itak ng lola mo? Natawa na lang si Dennis. Meet Grace, ang babaeng napili namin para pakasalan mo. Biglang natigilan si Dennis sa pag-upo. What? Napapuntong hininga naman ang lolo ni Dennis. For pity's sake, Dennis, 28 ka na, pero hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend. Mukhang wala ka balak maghanap kaya ako na mismong naghanap para sa'yo. Napailing na lang si Dennis. You can't do that to me, lolo. Taas noon naman na tumingin ng matanda kay Dennis. Yes, I can. Para din naman to sa'yo, apo. Natawa ng mapakla si Dennis. Paano naging para sa akin kung ipapakasal niyo ako sa babaeng hindi ko naman gusto? Nakayuko na ngayon ng babae. And besides, I have a lover now. Nagulat naman ang kanyang lolo. Ano? Bakit hindi ko alam? Napakibit-balikat si Dennis. Kasi hindi ko sinabi sa inyo. Hinampas sa braso si Dennis ng kanyang lolo. Ipakilala mo siya sa akin sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga na lang si Dennis. Fine. Kaya tigilan niyo na itong mga blind date na to at arranged marriage. Nasa makabago na tayong henerasyon, lolo. At hindi na uso yun. Well, if you excuse me, aalis na ako dahil may meeting pa ako. Hindi na hinintay ni Dennis na makasagot ang kanyang lolo at umalis na kaagad sa restaurant. Kaya talaga minsan ay ayaw niya siputin ang kanyang lolo dahil sa mga blind dates nito. Habang nakasakay sa kotse pabalik sa kanyang opisina, ay nag-iisip si Dennis kung sinong ipapakilala niya sa kanyang lolo. Ayaw naman niyang kumuha ng babae para magpanggap na girlfriend niya. She hates women. Bigla siyang may naisip kaya napangisi siya. Albert, hanapan mo nga ako ng lalaki na pwedeng magpanggap na boyfriend ko. Muntik nang maumod si Dennis sa kaharap na upuan nang biglang mag-break si Albert, ang kanyang assistant. Kaagad itong napatingin sa kanya. Ano yun, sir? Parang nabingi ata ako at ibang narinig ko. Napailing na lang si Dennis. Hindi ka nabingi, Albert. Seryosong tumingin si Dennis sa lalaki. Hanapan mo ko ng lalaki na pwedeng magpanggap na boyfriend ko. Napanganga na lang si Albert. Bakit, sir? Para ipakilala sa lolo ko. Para tigilan na niya ako sa mga blind dates niya. Hindi pa rin makuha ni Albert kung anong ibig niyang sabihin. Di ba dapat babae? Pero bakit lalaki ang pinapahanap niya sa akin, sir? Seryoso na tumingin si Dennis sa lalaki. You know, I hate women. Pero hindi niyo ba naisip, sir, na pwedeng ikasira ng image niyong gagawin niyo? Umiling si Dennis. I don't care anymore, Albert. Basta ang gusto ko lang ay tigilan na ako ni Lolo sa mga blind dates na yan. Just do as I say, okay? Napabuntong hininga naman si Albert dahil wala itong magawa. Dennis is his boss at kailangan niya itong sundin. Okay, sir. Habang masaya na naghahapunan sina Venice at ang kapatid niya, ay bigla na lang itong nawala ng malay at dinugo ang ilong. Kaagad niya itong nilapitan at pilit na ginising. Nico, gumising ka. Huwag mong binibiro ng ganyan si ate. Kahit anong pagising ni Venice sa kanyang kapatid, ay hindi pa din ito nagigising. Kaagad siyang humingi ng tulong at dinala sa ospital ang kanyang kapatid. Malala ang kondisyon ng kapatid mo. Kailangan niya ng treatment. At ang ganitong sakit ay kailangan ng malaking halaga. Napaiyak na lang si Venice. Hindi niya alam na may dinadamdam na pala ang kanyang kapatid. Alam niyang nilihim na naman ito ng kapatid niya dahil ayaw nito na mag-alala siya. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Gagawa po ako ng paraan para makabayad sa inyo. Tumango naman ang doktor at umalis. Pumasok na sa kwarto si Venice at nakita ang kanyang kapatid na mahimbing na natutulog. Medyo maputla ng mukha nito. Tumabi siya sa kapatid at tinawakan ng kamay nito. Napaiyak na lang siya. Ate? Bulalas ng lalaki sa pangalan ni Venice nang magising ito. Kaagad namang hinaplos ni Venice ang pisngi ng kapatid. Kumusta ka na? May masakit ba sa katawan mo? Umiling naman ng lalaki. May gusto ka bang kainin o inumin?
Umiling ulit ang lalaki. Nasaan po tayo, ate? Maliit nang umiti si Venice. Nasa ospital tayo, Nico. Bigla ka kasing nawala ng malay. Hindi nakapagsalita ang kapatid ni Venice. May dinaramdam ka na pala pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam ko po kasi namang problema na kayo sa pera para sa pagkain natin araw-araw at sa pag-aaral ko. Ayoko nang dagdagan ng problema mo, ate. Kaagad na pinunasan ni Venice ang kanyang luha. Kahit kailan, hindi ka problema sa akin, Nico. Kapatid kita eh. Ikaw na lang nag-iisang kapamilya ko kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit na magkandakuba pa ako sa pagtrabaho. Okay lang, basta maging maayos ka lang. Napaiyak na lang si Nico. Sorry ate. Sorry kung nagiging pabigat ako sa'yo. Sorry kung wala akong may tulong sa'yo. Umiling-iling si Venice. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka pabigat sa akin, okay? Hinaplos ni Venice ang pisngi ng kapatid. Ang totoo nga niyan, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa akin araw-araw. Ikaw ang dahilan kaya ako nagsusumikap. Huminga ng malalim si Venice. Huwag ka mag-alala, Nico. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Pangako ni ate yan. Tumango naman ang lalaki, kaya niyakap ni Venice ang kapatid. Nagpaalam na muna siya dito dahil maghahanap siya ng pera. Nakapag-advance naman siya sa pinagtatrabahuan niyang bakery shop pero kulang pa din ito. Kaya naman, pumunta siya kay Julia dahil ito na lang ang malalapitan niya. Kumusta si Nico, Venice? Nabalitaan kong nangyari sa kanya. Napaiyak naman si Venice at nagkwento. Niyakap siya ng babae. Magiging maayos din si Nico. Yun pa eh, malakas din yun katulad mo. Kumalas mula sa pagkakayakap si Venice sa babae at tumango. Kailangan ko ng pera ngayon, Julia. May alam ka bang racket? Kahit ano? Hinawakan ni Julia ang kamay ni Venice. Actually, may nasagap akong racket kanina lang. Yung isang customer ko dito nagsabi naghahanap ang boss niya ng isang lalaki na magpapanggap bilang boyfriend nito. Napakunot ang noo ni Venice. Boss niya? Ano bang boss niya? Lalaki o babae? Lalaki. Mas lalong kumunot ang noo ni Venice. Lalaki pero naghahanap ng lalaki? Tumango naman si Julia. Bakla bang boss niya? Bahagyang natawa ang babae. Hindi. Ayaw kasi ng boss niya sa mga babae kaya naghahanap siya ng lalaki na magpapanggap bilang boyfriend niya. Napaisip naman si Venice. Paano naman naging racket yun? Lalaki naman ang hanap niya. Hinawakan ni Julia si Venice. Simple lang. Di magpanggap ka na lalaki. Napakunot noo si Venice at hindi ka agad nakasagot. Ano? Kailangan mo ng pera, di ba? Tumango naman si Venice. Lahat ay gagawin mo para sa kapatid mo, di ba? Muli siyang tumango. Di kunin mo na yung racket. Bigla namang kinabahan si Venice. Paano kung mahuli ako? Napakurosang si Julia. Di wag kang magpapahuli kahit anong mangyari. Kahit na mahuli ka na, mag-deny ka pa din. Hindi nakapagsalita si Venice. Huwag mo nang pag-isipan pa, Venice. Isipin mo na lang gagawin mo to para sa kapatid mo. Isa pa, balita ko malaking ibabayad ng bus ng customer ko. Kinakabahan man si Venice ay wala din naman siyang magagawa. Tumango siya kay Julia. Sige, tatanggapin ko. Napangiti si Julia. Sige, tatawagan ko lang yung customer ko. Pero sasabihin natin sa kanya na magpapanggap ka para may tumulong sa pagpapanggap mo. Hinawakan ni Venice ang kamay ni Julia kung saan ang cellphone nito. Teka, baka hindi siya pumayag kapag nalaman niyang magpapanggap lang ako. Umiling ang babae. Hindi yan. Ang totoo nga, gusto niya isang babae na magpapanggap bilang lalaki dahil ayaw niya na lalaking makasama ng boss niya. Kaya goods na yan. Kumindat pa ang babae kay Venice at tumawag na nga ito. Napahawak na lang si Venice sa kanyang mga kamay dahil sa panginginig. Kinakabahan man siya pero wala na siyang magagawa. Basta wag ka lang magpapahalata at lagi mong iisipin na lalaki ka.
sabi ni Albert habang papunta sila sa bahay ni Denise. May tanong lang po ako, Sir Albert. Lalaki pong pinapahanap ng boss mo pero bakit naghanap po kayo ng babae na magpapanggap na lalaki? Napabuntong hininga na lang si Albert. Ayoko kasi sa plano ni Sir Dennis. Baka kasi mamaya kapag totoong lalaking kasama niya, baka ma-inlove siya. Napapailing ang lalaki. Da magiging bakla ng buskot. Ayoko mangyari yun. Natawa na lang si Venice sa kanyang isip. Kahit na gano'n ang iniisip ng lalaki, ay alam niyang concern ito sa boss niya. Salamat po pala sa pagtanggap niyo sa akin. Tumingin si Albert sa babae mula sa salamin. Ikaw ang nireto sa akin ni Julia kaya alam kong mapagkakatiwalaan kita. Gusto ko din na mawala ang galit ni Sir Dennis sa mga babae. Napaisip naman si Venice. Bakit nga po ba ayaw niya sa mga babae? Hindi naman po siya bakla, diba? Natawa si Albert. Hindi siya bakla. Ayaw niya lang sa mga babae dahil pakaramdam niya pare-pareho sila. Iniwan kasi sila ng mami niya noon para sa ibang lalaki. Kaya pakiramdam niya, walang babaeng loyal maliban sa lola niya. Napatangu-tango naman si Venice. Mukhang natromang lalaki sa nangyari dito. Pero hindi naman lahat ng babae ay katulad ng mami nito. Katulad na lang din na hindi lahat ng lalaki ay manloloko. Huminto ng sasakyan at napatingin siya sa isang malaking bahay. Diyan po ba siya nakatira? Tumango naman si Albert at lumabas na ng sasakyan. Pinagbuksan si Venice nito ng pinto kaya lumabas na siya. Nakasuot siya ng panlalaki ngayon at tinulungan siya ni Julia kanina para matakpan ang kanyang dibdib. Hindi naman ganun kalaki ang dibdib niya kaya hindi sila nahirapan. Wala eh. Hindi siya masyadong pinagpala sa dibdib. Nagsuot na din siya ng maikling wig na nirentahan pa niya kay Julia para magmukha na talaga siyang lalaki. Huwag kang kabahan, okay? Maliit na ngumiti si Venice sa lalaki. Huwag kakabahan? Paano? Kung sa pagharap pa lang nila ng lalaki ay malaman kaagad nitong babae pala siya, ay baka mabuking na sila. Napapailing na lang si Venice. Hindi siya pwedeng mabuking. Kailangang makuha niya ang racket na to para sa kapatid niya. Napakuyom siya ng kamao at napa-adya sign. Kaya mo to, Venice. Para sa kapatid mo. Huminga muna ng malalim si Venice bago sumunod kay Albert papasok ng bahay. Nang makapasok, ay hindi niya maiwasan na mapatingin sa paligid at mamangha. Napakalaki ng bahay nito at napakaganda. Pakiramdam niya, nakapasok siya sa isang telenovela. Ang ganda naman ng bahay niya. Hindi maiwasan ni Venice na masabi yon. Umayos ka ng tayo. Nandiyan na si Sir Dennis. Yung boses mo Napastraight naman ang tayo si Venice at napatingin sa may hagdan. Nakita niya ang isang gwapong lalaki na pababa. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang modelong lalaki. Napakagwapo nito at maputi din. Sa tingin niya ay may maganda itong katawan sa ilalim ng suit na suot nito. Kumabog ng mabilis ang puso niya habang nakatingin sa gwapong lalaki. Ang gwapo. Hindi maiwasan na bulong ni Venice habang nakatitig sa lalaki. Good morning, Sir Dennis. Nandito na po yung nahanap ko na magpapanggap bilang boyfriend nyo. Itinuro ni Albert si Venice. Bahagya naman siyang yumuko. Tumikim pa siya para maayos ang boses niya at maging boses lalaki. Good morning, Sir Dennis. Ako nga po pala si Vince. Napatango naman si Dennis. Siguro naman nasabi na sa'yo ni Albert ang lahat. Tumango naman si Venice bilang sagot. Then good. Mamaya may dinner kami ng lolo ko at ipapakilala kita sa kanya. Nagulat naman si Venice. Mamaya po kaagad. Tumaas ang isang kilay ni Dennis habang nakatingin kay Venice. Sige po sir. Wala pong problema. Ayoko na palpak, okay? Mabilis na tumango-tango si Venice. Huwag po kayong mag-alala sir. Gagalingan ko po sa pag-acting mamaya. Tumango naman ang lalaki at tumingin kay Albert. Ikaw na bahala sa susutin niya, Albert. At ikaw na din bahala na maghatid sa kanya mamaya sa restaurant. Tumango naman si Albert. Yes, sir. Umalis na din ang lalaki. Tumingin si Albert kay Venice. Mukhang hindi niya nahalata.
Napabuga ng malakas na hangin si Venice habang nakahawak sa dibdib niya na kanina pa ang bilis ng pagtibok. Oo nga'y, para kung hindi makahinga kanina habang kaharap siya. Tinapik ni Albert ang balikat ni Venice. That's a good sign. Hindi ka nahalata ni sir. Just keep up the good job and everything will be okay. Tumango naman si Venice sa lalaki at napangiti. Sana nga ay magtuloy-tuloy na ito para maipagamot na niya ang kanyang kapatid. Itong susutin mo para sa dinner mamaya. Ibinigay ni Albert kay Venice ang isang white suit. Suotin mo na dahil ihatid na kita sa restaurant. Tumango naman si Venice at pumasok na sa banyo. Tamang-tamang napili ni Albert na suit para sa kanya dahil tama lang ito sa katawan niya. Napatingin siya sa salamin. Mukha na nga siyang lalaki, maliban na lang sa maliit niyang muka at sa normal niyang mapupulang labi. Huminga ng malalim si Venice habang nakatingin sa sarili sa salamin. Kaya mo to, Venice. Itong unang pagsubok mo at pagkatapos ng gabing to, doon na malalaman kung pasok ka ba talaga sa trabahong to. Pinagdikit ni Venice ang kanyang mga palad at nanalangin. Lord, sana makuha kong trabahong to at sana hindi ako magkamali mamaya. Alam kong mali itong gagawin ko pero pagbigyan niyo na ako para naman puto sa kapatid ko. Muling huminga ng malalim si Venice at lumabas na ng banyo. Napahawak naman sa baba si Albert. Okay na, mukha ka ng lalaki. Tara na, baka kanina pa naghihintay si Sir Dennis. Tumango naman si Venice at sumunod. Sumakay na din sila sa kotse at maya-maya ay nakarating na din sila sa restaurant. Namamangha na naman siya dahil itong unang beses na makakapasok siya sa isang mamahaling restaurant. Siguro naman ay makakakain din siya ng masarap ngayon, lalo na sa dinner nito. Good luck, sabi ni Albert, pero parang mas kinakabahan pa si Venice sa sinabi ng lalaki. Ilang beses na nagpakawala ng malalim na hininga si Venice bago tuluyang binuksan ang pinto ng isang VIP room. Kaagad niyang nakita si Dennis habang may kasama itong matanda na lalaki at babae. Sa tingin niya ay ito ang sinasabi ng lalaki na lolo at lola niya. Ngumiti kaagad si Venice dahilan para makita ang kanyang dimple. Good evening, ma'am, sir. Bati ni Venice sa mga matatanda. Mabuti na lang ay hindi siya nautal dahil sa kaba na nararamdaman niya ngayon. Napakunot noon naman ang lalaking matanda. I'm sorry, iho. Mukhang nagkamali ka ata ng pinasukang VIP room. Ngumiti lang si Venice at tumingin kay Dennis. Tumikim ang lalaki. Lolo, I want you to meet Vince. Tumayo si Dennis at lumapit kay Venice. Bahagya pa siyang nagulat nang hawakan nito ang kanyang bewang. Mabuti na lang at hindi siya napasigaw. My boyfriend. Nabilaukan sa sariling laway ang matandang lalaki habang hindi naman nakapagsalita ang matandang babae. Nakatitig ito sa kanila. What? What did you just said? Nauutal na tanong ng matandang lalaki. Napabuntong hininga si Dennis. I'm sorry, Lolo. Ayoko sana sabihin sa inyo to pero wala na ako magagawa. Dahil palagi niyo na lang akong binablind date. Kaya ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang aking boyfriend na si Vince. Pilit nang umiti si Venice sa mga matatanda. Nice meeting you po. Napahawak naman sa dibdib ang matandang lalaki. Biglang nataranta si Venice at lalapitan na sana ito pero hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa kanyang bewang dahilan para mapatingin siya nito. Just stay here. Bulong ng lalaki. Hindi ba ito nag-aalala sa lolo nito? Baka mamaya ay atakihin ito sa puso dahil sa gulat. I can't believe this. Sabihin mong nananaginip lang ako, Esmeralda. Sabi ng matandang lalaki sa asawa nito. Hindi ka nga nananaginip, dear. Tanggapin mo na lang kung anong kasarian ng apo mo. Alam mo naman kung anong pinagdaanan niya. Hindi makapaniwala si Venice na nakatingin sa matandang babae na kalmado lang at tanggap kung anong kasarian ng apo nito. Hindi naman makapaniwalang matandang lalaki na nakatingin sa asawa. At ganun-ganun na lang yun? Paano na lang pamilya natin? Kung magiging... Parang nagdadalawang isip ang matandang lalaki kung sasabihin ba nito o hindi ang salitang bakla.
magiging ganyan ang apo natin? Tinuro ng matandang lalaking apo nito. Paano tayo magkakaapo sa kanya? Ano? Tatandang binata siya? What about our bloodline? Napabuntong hininga naman ang matandang babae. Dear, hindi lang naman si Dennis ang apo natin. Nandyan pa naman ang kanyang mga kapatid. Hindi makapaniwalang naiiling ang matandang lalaki. I can't believe this. And I can't accept this. Sumingit naman si Dennis sa usapan ng dalawang matanda. Tanggapin mo man o sa hindi. Lolo, ganito na talaga ako. At wala na kayong magagawa. So stop fixing blind dates or arranged marriage for me dahil wala akong plano na magpakasal sa isang babae. Gusto pa sana magsalita ng matandang lalaki pero parang wala nang salita na lumalabas dito. I still can't accept this. Napabuga ito ng malakas na hangin. Pero tamang lola mo. Ano nga bang magagawa ko kung ganyan ka na? Sana pala mas natutukan kita para hindi ka nagkaganyan. O baka naman may pag-asa ka pang gumaling. Bahagyang natawa si Venice pero kaagad niya itong pinigilan. Kung makapagsabi kasi itong gumaling ka, ay para bang sakit ang meron ng lalaki. Wala na po, Lolo. My decision is final. Napabuntong hininga ang matandang lalaki. Fine. Come on, let's eat. Inilalaya ni Dennis si Venice na maupo na tila pa para talaga siyang isang babae. Dahil nagsimula ng palabas, ay kailangan niyang maging sweet sa lalaki para mapaniwala ang dalawang matanda. What do you want, honey? Napalunok si Venice dahil sa malalim na boses ng lalaki. Gosh, kung ganito ba naman kagwapo at kagandahang boses, ay sinong hindi mai-in love sa lalaking ito? Tamang lolo nito. Napakasayang ng lahi ng lalaking ito kung tatandang binata lang. Ngumiti si Venice. Kahit ano na lang, honey babe. Kakainin ko naman ang lahat ng ipapakain mo sa akin. Kumindat pa si Venice sa lalaki. Gusto niyang matawa dahil alam niyang pinipigilan ng lalaki ang masuka. Plano niya ito pero ito ang nasusuka sa plano niya. Gusto na lang matawa ni Venice. Nagpatuloy sila sa pagkain at sinusubuan pa niya ang lalaki. Napaka-sweet nilang dalawa na tila ba parang wala silang ibang kasama. Natutuwa naman ang matandang babae na nakatingin sa kanila habang ang matandang lalaki naman ay tila nandidiri sa kanila. Wait, there's something on your lips. Natigilan si Venice nang ilapit ng lalaki ang mukha nito sa kanya. Isang dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Pinunasan ng lalaki ang gilid ng kanyang labi na may sauce gamit ang daliri nito. Ang cute mo talaga, honey. Para kang bata kung kumain. May sauce pa sa gilid ng labi mo. Napalunok naman ng mariin si Venice at hindi nakapagsalita. Pilit lang siyang ngumiti at napayuko. Thank you, honey babe. Napaka-sweet mo talaga. Habang nakayuko, ay napakagat labi si Venice at lihim na napahawak sa kanyang dibdib. Kumakabog kasi ito ng mabilis at umiinit ang magkabila niyang pisngi. Shit, ano ba tong nararamdaman niya? Bakit niya nararamdaman ito? Sa bagay, sa gwapo ba naman ng lalaking ito ay hindi imposible na magkagusto siya dito. Pero hindi pwede dahil trabaho lang ito at hindi siya pwedeng mahulog sa lalaki, lalo na sa pagkakaalam nito ay isa din siyang lalaki. Natapos ang kanilang dinner at mukhang naniwala naman ang matandang lalaki sa palabas nila. Nauna nang umuwi ang dalawang matanda habang naiwan naman sila sa harap ng restaurant. May kinuha na tseke si Dennis sa kanyang suit at binigay kay Venice. Here's your payment for today's performance. Nagningning ang mga mata ni Venice nang makita ang 20,000 na nakasulat sa tseke. Teka, ito na ba ang sweldo ko sa buong buwan? Napatingin naman si Dennis kay Venice. Hindi mo nasabi sa'yo ni Albert? Nagtatanong naman na tumingin si Venice sa lalaki. Every time na mapapanggap ka, doon kita babayaran. Tatawagan na lang kita kapag kailangan ulit kita. Napatango na lang si Venice. Umalis na din ang lalaki sa kayang kotse nito. Pumara na din siya ng taxi at agad na nagpahatid sa ospital. Masaya siya dahil may pambayad na siya sa pagpapagamot sa kapatid niya.
Sana lang talaga ay tawagan kaagad siya ng lalaki para magkapera ulit siya. Makalipas ang ilang araw na treatment ng kapatid ni Venice ay naging maayos na din ito. Magpalakas ka pa ha, ang sabi ng doktor, pwede ka nang lumabas sa susunod na araw. Sabi ni Venice sa kapatid at binigay dito ang hiniwa niyang mansanas. Paano ba naman hindi ka agad ako gagaling? Magaling ang nurse ko. Pagtukoy ng lalaki kay Venice. Napangiti naman siya. Asus, ng bola pang mokong. Bahagyang natawa ang lalaki. Hindi kaya ako nambobola. Totoo kayang sinasabi ko. Maliban sa alam kong pagod ka na sa trabaho mo, inaalagaan mo pa ako dito. Para ka nang si Wonder Woman yan. Hinaplos ni Venice ang buhok ng kapatid. Nawawala naman ang pagod ko kapag nakikita kong gumagaling ka na. Napatigil si Venice nang may nag-text sa kanyang cellphone. Kinuha niya ito at nakita niyang galing ang text kay Dennis. Binigay niya kasi ang number niya sa lalaki. Come to my office, now. Napangiwi na lang si Venice dahil kung makaasta ang lalaki ay masyadong bossy. Sa bagay, boss naman niya talaga ito. Trabaho ate? Tumango si Venice at nag-reply sa lalaki ng okay. Tumingin siya kay Nico. Oo kailangan kong magpunta sa trabaho ngayon. Okay lang ba kung iwan mo na kita dito? Tumango naman si Nico. Oo naman ate, malaki na ako kaya kaya ko ng sarili ko. Sige, basta kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa nurse. Tumango ang lalaki. O siya, aalis na muna ako. Babalik din ako mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Nagpaalam na si Venice sa kapatid niya at pumunta sa opisina ng lalaki. Nagtataka siya kung bakit sa opisina pa siya nito pinapunta. Pwede naman sila magkita. Nakadamit pang babae siya na pumunta siya sa building pero bago siya pumunta sa opisina ng lalaki ay nagbihis na muna siya sa banyo. Nang maging maayos na ay pumunta na siya sa opisina ng lalaki. Kumatok na muna siya bago pumasok. Nakita niya si Dennis na may babaeng nakaupo sa kandungan nito. Nakita niya kung gaano nandidiring lalaki sa babae. Tumiki muna si Venice bago nagsalita. What's the meaning of this, honey babe? Natigilan ng babae sa paglalandi kay Dennis at napatingin kay Venice. Honey babe? Nagtatakang tanong ng babae. Tumango naman si Venice at lumapit dito. Hinawakan niya ang babae at pinatayo. Mahina pa niya itong itinulak dahilan para mapanganga ang babae. Hinawakan ni Venice ang balikat ng lalaki. Honey babe, this is my honey babe. Pagtukoy ni Venice sa lalaki. Nagulat naman ang babae at hindi makapaniwala. What? Are you damn serious? Tumayo si Dennis at inayos ang suit nito. Yes, he is my honey babe. Napakurap-kurap ang babae. Kaya hindi tayo pwede dahil may boyfriend na ako. Napanganga ang babae habang palipat-lipat ng turo kay Dennis at kay Venice. You're gay? Tumango naman ang lalaki. So, it's true. Totoo nga ang mga haka-haka tungkol sa'yo. Na kaya hanggang ngayon ay wala ka pang girlfriend ay dahil bakla ka? Hinawakan ni Venice ang dibdib ng lalaki. Ano naman ngayon kung bakla siya? Mahal namin ang isa't isa. Inihilig ni Venice ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki at ngumisi na nakatingin sa babae. Alam mo, bago na ang kasabihan ngayon. Ang gwapo ay para na sa gwapo. Kaya huwag ka nang umasa ng papatulan ka ng honey babe ko. Okay? Napakurap-kurap na lang ang babae at lumabas ng opisina na para bang pinagbagsakan ng langit at lupa sa nalaman nito. Why are you late? Kanina pa ako nagtitext sa'yo ha. Lumayo ng lalaki kay Venice. Napanguso naman siya. Ito na nga ang tinulungan. Ito pa ang mukhang masungit. Alam mo kasi, honey babe. Napatigil sa pagsasalita si Venice na sinamaan siya ng tingin ng lalaki kaya pilit siyang napangiti. Hindi lang naman po kasi ang pagpapanggap ng trabaho ko. May iba din po akong trabaho. Umikot lang ang mga mata ng lalaki at naupo sa swivel chair nito. Next time, kapag nag-text ako, dumating ka kaagad. Kumuha ng alkohol ang lalaki at nagsanitize sa sarili nito. Napapailing na lang si Venice. You can go out now. Ang bayad ko po.
Napakunot ang noo ng lalaki na napatingin kay Venice. Bayad? Late ka na nga tapos gusto mo pa na bayad? Napanganga naman si Venice. Kahit late naman ako ay napaniwala naman natin ng babaeng yun kaya deserve ko ba din mabayaran no? Magsasalita na sana ng lalaki nang biglang bumukas na naman ang pinto at bumalik ang babae. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Venice at hinila ito. Nagulat naman siya at mabuti na lang ay nakahawak siya sa upuan dahilan para hindi siya tuluyang bumagsak sa lalaki. Natigilan ng babae sa nakita. Kukunin ko lang bag ko. Napangiwi itong nakatingin sa kanilang dalawa. Kakadiri kayo? Mabilis na kinuha ng babae ang bag na naiwan nito at umalis. Napabuga naman ang malakas na hangin ng lalaki. Damn this! Tumingin ang lalaki kay Venice na isang dangkal na lang ang lapit ng mga mukha nila. Kumabog na naman ng mabilis ang dibdib niya. Tumaas ang kilay ng lalaki. You can stand up now. Wala nang tao. Bigla namang nataranta si Venice at tumayo. Pero dahil sa posisyon nila kanina ay parang nanghina ang tuhod niya dahilan para bumagsak siya ulit sa lalaki. Parehong nanlaki ang mga mata nila nang ma-realize nila na naglapat pala ang mga labi nila. Halos walang ibang marinig si Venice kung hindi ang tibok ng puso niya. Hindi naman gumalaw ang mga labi nila pero nakadikit pa din. Napakurap-kurap siya at kaagad na tumayo. Sorry sir. Nauutal na sabi ni Venice. Hindi ko po sinasadya. Sige po, uuwi na ako. Huwag niyo na lang akong bayaran. Mabilis na tumakbo si Venice papalabas ng opisina habang hawak ang kanyang labi. Napakalambot ng labi ng lalaki at yun ang first kiss niya. Hindi niya inaasahan na ang gwapong lalaking yon ang magiging first kiss niya kahit aksidente lang naman. Gusto niyang tumili sa kilig pero gusto niya ding batukan ng sarili dahil sa katangahan niya. Kahit na nakalabas na ang babae ay hindi pa din nakagalaw si Dennis. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang labi. Bakit napakalambot ng labi ng lalaking yon? Pakiramdam niya ay labi ng isang babae ang dumampi sa labi niya kanina. Napailing na lang si Dennis. Ano ba itong iniisip niya? That was his first kiss at hindi niya inaasahan na isang lalaki ang magiging first kiss niya. Dapat ay mandiri siya pero hindi niya alam kung bakit nagustuhan niya ang labi nito. Damn. Napamura na lang nang wala sa oras si Dennis. Ano ba itong iniisip niya? Bakit ba siya nagkakaganito? Dahil lang sa nangyaring aksidente na paglapat ng labi nila ay nagkakaganito na siya. Napailing siya. This can't be. Simula ng araw na yon ay hindi na mapakali si Dennis at Venice sa nararamdaman nila. Kasama pa din ni Dennis ang lalaki dahil mukhang hindi titigil ang lolo niya hanggat hindi siya tumitino o nagiging straight. May pinadala na naman kasi itong babae para sa kanya, kaya kailangan na naman niya ang lalaki. Magkatabi si Venice at ang lalaki habang hinahawakan niya ang dibdib nito. Nandidiri naman na nakatingin ang blind date ng lalaki sa kanilang dalawa. Ito, honey babe. Gusto mo ba ito? Kinuha ni Venice ang tinidor at tumusok ng pagkain. Sinubuan niyang lalaki. Say, honey babe. Napalunok ng mariin si Dennis. Ayaw niya sana kainin ang sinusubo sa kanya pero dahil nakatingin sa kanilang babae ay wala siyang magagawa. Masarap ba, honey babe? Tanong ni Venice habang hinahaplos pa din ang dibdib ng lalaki. Bahagya siyang natigilan nang pisilin ng lalaki ang kanyang pisngi. Masarap kasi ikaw ang nagsubo sa akin. Lihim na napapalunok si Venice dahil sa ngiti ng lalaki at sa tingin nito sa kanya. Para kasing malagkit pero alam naman niyang nagpapanggap lang ang lalaki. Napatingin silang dalawa na biglang sumigaw ang babae. I can't take this anymore! Nakakadiri kayong dalawa! Pareho sana kayong gwapo pero gwapo din ang gusto nyo! Umalis na ang babae at naiwan na lang sa VIP room sina Venice at ang lalaki. Napabuntong hininga na lang si Venice na lumayo sa lalaki. Kumuha siya ng chips at kinain ito. Hanggang kailan ba magpapadala ng babaeng lolo mo?
Nag-alcohol naman ang lalaki at pinunasan ang kamay nito. Napangiwi na lang si Venice dahil para bang diring-diri ito sa kanya na para bang isa siyang germs. I don't know kung titigil pa ba siya. Biglang napatingin si Venice sa lalaki. Ano? Di habang buhay kang magpapanggap na bakla? Napakibit balikat ang lalaki. Sabagay, okay na din sa akin kasi more on payment. Umikot ang mga mata ng lalaki. Payment? O baka naman nagugustuhan mo na ang paghawak-hawak sa akin. Napapansin ko ang pagtachancing mo sa akin. Napanganga naman si Venice na nakatingin sa lalaki. Ano? Napangisi ang lalaki. Baka akala mo hindi ko napapansin na pati ang paghaplos mo sa dibdib ko, sa katawan ko. Hindi makapaniwala na natawa si Venice. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit ko naman gagawin yun? Baka nakakalimutan mo na lalaki ako. Lalaki ka nga ba? Hindi ka agad nakasagot si Venice at napainom na lang ng tubig. Bigla siyang kinabahan. Bakit nagtanong ng gano'n ng lalaki? Nahalata na ba siya nito? O baka naman ay totoong bakla ka. Mabilis na napatingin si Venice sa lalaki. Kaya sobra ka kung mag-chancing sa akin. Kasi bakla ka at bet mo ko. Hindi makapaniwala si Venice pero kaagad din siyang natawa. Akala pa naman niya ay nabuking na siya. Pinaghinalaan lang pala siya na bakla. Napapailing na lang siya. Sorry to disappoint you, sir. Pero hindi po ako bakla. Straight po ako. Straight na straight. Kagaya mo. Kung kagaya nga tayo, babaeng gusto ko. Straight na babae. Dagdag pa ni Venice sa isip niya. Hindi naman sumagot ang lalaki at nakatitig lang sa kanya. Napangisi siya ng may maisip. Lumapit siya sa lalaki at dahan-dahan na pinaglandas nito ang kamay sa dibdib niya. Baka naman ay kayong nagiging bakla, sir. Baka mamaya, na-in-love na kayo sa akin. Napapailing si Venice while clicking her tongue. Naku, masama na yan, sir. Pigilan mo. Si Venice ang parang nangaakit sa lalaki ngayon pero parang siya itong naaakit sa lalaki dahil sa tingin nito sa kanya. Lihim siyang napalunok. Damn those eyes. Pakiramdam niya ay parang binabasa ng mga matang yon ang nasa isip niya. Natigilan si Venice nang haplusin ng lalaki ang pisngi niya papunta sa may tenga niya dahilan para makaramdam siya ng kiliti. What if nagiging bakla na nga ako dahil sa'yo? Anong gagawin mo? Would you take the responsibility? Napalunok si Venice nang makita niyang nakatitig ang lalaki sa labi niya. Napalayo na lang siya sa lalaki at napaayos ng upo. Hindi ata niya kaya ang makipaglandian sa lalaki, lalo na't nagwawala ang puso niya. Ayoko nga. Hindi nga ako nagsota dahil ayoko ng responsibilidad. Isa pa, di ko naman kayo masisisi kung may in love kayo sa gwapo ko mukha. Sabi ni Venice habang hinihimas-himas ang baba nito at kumindat pa sa lalaki dahilan para mapailing ito. Masyado kang confident sa mukha mo. Hindi ako magiging bakla ng dahil sa'yo. Napanguso naman si Venice. Mabuti na maayos ang lahat. Umaacting lang tayo at bawal lang ma-fall. Ngumisi lang ang lalaki at uminom ng alak habang nakatitig pa din ng maigi ang lalaki kay Venice. Kahit pa naiilang na siya sa titig ng lalaki, ay hindi siya nagpahalata at umakto siya na parang wala lang sa kanya ang mga titig nito. Lihim na lang siyang kumain. Tulala si Venice na nakatingin sa labas ng bahay nila. Hindi siya makatulog sa kakaisip sa lalaki. Mukhang mas lalong lumalala ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Napaisip tuloy siya na kailangan na niyang itigil ang pagpapanggap bago pa siya tuluyang ma-in love sa lalaki. Dahil kapag na-in love talaga siya sa babae ay malaking problema. Total, magaling naman na ang kanyang kapatid ay hindi na niya kailangan ito. Maghahanap na lang siya ng ibang racket. Nabalik sa ulirat si Venice nang tumunog ang kanyang cellphone. Napalunok siya ng mariin nang makita ang pangalan ng lalaking kanina pa niya iniisip.
Siguro ito na ang sign para sabihin niya sa lalaki na hindi na siya magpapanggap pa. Sinagot ni Venice ang tawag. Hello? Hindi pa man natatapos ni Venice ang kanyang sinasabi ay nagsalita ng lalaki sa kabilang linya. I need you tomorrow, Vince. Napaayos ng tayo si Venice sa sinabi ng lalaki. Gusto ni Lolo na magbakasyon tayo sa isang resort. I don't know what his plan is but I know it won't work. So, kailangan kita bukas. Napaisip naman si Venice. Hindi ba pwede na hindi na lang sumama? Narinig ni Venice ang pagbuntong hininga ng lalaki. No, kilala ko si Lolo. Kapag hindi tayo sumama alam ko magtatampo siya. Kahit hindi gusto ng lolo ng lalaki si Venice, ay naging mabait naman ito sa kanya. Sige. Great. Sunduin na lang kita bukas sa bahay niyo. Biglang nataranta si Venice. Hindi. Ako na lang pupunta sa bahay niyo. Segundo bago sumagot ang lalaki sa kabilang linya. Okay. Pinatay na din ng lalaking tawag. Napatitig si Venice sa kanyang cellphone at napabuga ng malakas na hangin. Pagkatapos ng bakasyon na to, sasabihin ko na sa kanya na ititigil ko na to. Kinabukasan ay nagbilin muna si Venice sa kanyang kapatid tungkol sa mga iniinom nitong gamot. Dahil sa may extra naman siyang pera, ay naggrocery na muna siya para hindi magutom ang kanyang kapatid. Nang masiguro niya na okay ang kapatid niya, ay umalis na siya at pumunta sa bahay ng lalaki. Sa isang van sila nakasakay kasama si Dennis at ang lolo at lola nito. Nasa harap ang dalawang matanda habang nasa likod naman sila. Matulog ka na muna dahil malayo pang biyahe natin. Sabi ni Dennis na makita niyang humihikab ang lalaki. Anong oras na din kasi nakatulog si Venice kagabi sa kakaisip sa lalaki at sa kung papaano niya sabihin sa lalaki na titigil na siya. Tumungulang siya bilang sagot sa lalaki at natulog na. Habang nasa biyahe ay busy si Dennis sa cellphone nito. Nangihingi siya ng update kay Albert tungkol sa kumpanya. Ang kanyang assistant na munang bahala sa kumpanya ngayon. Natigilan siya nang maramdaman ang ulo ng lalaki sa kanyang balikat. Napatingin siya dito at nakita niyang mahimbing na itong natutulog. Hindi alam ni Dennis kung bakit hinaplos niya ang mukha nito. Dumapong kanyang daliri sa mapupula nitong labi. Ang labi na dumampi din sa labi niya at nagpagulo sa kanyang isip. Biglang natigilan si Dennis at napailing. Hindi ito pwede. Inihiling niya ang ulo ng lalaki sa may bintana at huminga siya ng malalim. Sana tumigil na ang kanyang lolo sa mga plano nito para maitigil na din niya ang kanyang pagpapanggap. Ayaw na niya sa nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay nagiging bakla na siya. Napasapo na lang siya sa noo. Nakarating na nga din sila sa beach house. Parehong nagulat sina Dennis at Venice nang malaman nila na sa iisang kwarto lang sila. What? Bakit sa isang kwarto lang kami? Gulat na tanong ni Dennis sa kanyang lolo. Tumaas naman ang isang kilay ng kanyang lolo. Bakit? May problema ba? Hindi ba mag-boyfriend naman kayo kaya walang problema kung sa isang kwarto lang kayo? Bigla namang natigilan si Dennis nang ma-realize ang sinabi ng lolo niya. Muntik na niyang makalimutan na nagpapanggap pala sila bilang mag-boyfriend. Pilit ngumiti si Venice sa matanda. Mag-boyfriend pa lang naman po kami, lolo, pero hindi pa po kami magli-live-in. Bahagyang nagulat si Venice nang tapikin ng matanda ang kanyang balikat. Ayos lang yan, Vince. Nasasaan pa at magli-live-in din kayo balang araw. Kasi kung totoong mahal yung isa't isa, doon din ang punta nyo. Gusto pa sanang tumutol ni Venice sa gusto ng matanda pero hinawakan siya ng lalaki sa kanyang bewang dahilan para mapatingin siya dito. Fine. Wala naman yung problema sa amin. Di ba, honey babe? Napatitig si Venice sa lalaki at walang choice kung hindi ang tumango na lang. Shit! Napamura na lang si Venice sa kanyang isip. Kung sana lang ay pareho silang lalaki ay walang problema. Pero babae siya. Hindi din siya pwedeng magreklamo dahil mahahalata siya ng lalaki. Mukhang kailangan na lang niyang panindigan ito at kalmahin ang sarili. Sana lang ay walang gawing masama ang lalaki sa kanya.
Halos pigil ni Venice ang kanyang hininga na makapasok na sila sa kwarto. May malaking kama sa loob pero nag-iisa lang ito. Tumikhi muna siya bago nagsalita. Sa sofa na lang ako matutulog. Inilagay na niya ang kanyang gamit. Why bothered? Pareho naman tayong lalaki kaya walang masama kung tabi tayo matulog. And besides, wala naman akong gagawing masama sa'yo. O baka naman ay naiilang ka kasi may gusto ka na sa akin? Walang masama sa'yo pero sa akin meron. Sabi ni Venice sa kanyang isip. Natawa si Venice. Ikaw talaga, palabiro ka. Hindi na talaga. Okay na ako sa sofa. Sanay naman ako sa maliit na espasyo. Napailing na lang ang lalaki. Ikaw ang bahala. Nanlaki ang mata ni Venice nang makita na naguhubad ng damit ang lalaki. Hindi niya napigilan ang mapasigaw. What the heck? Napatakip sa mga mata si Venice pero nakasilip pa din kaya nakikita niya ang maputi nitong katawan. Bakit ka ba naguhubad? Napakunot naman ang noo ng lalaki. Ano ba? Kung makasigaw ka naman para kang hindi lalaki. Biglang natigilan si Venice. Oo nga pala, lalaki pala siya. Tumikim siya. Sorry naman, bakit ba kasi dito ka naguhubad? May banyo naman. Sinamaan ng tingin ng lalaki si Venice. Ang daming arte. Kinuha na lang ni Dennis ang kanyang damit at pumasok sa banyo. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil pumasok na ng banyong lalaki. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib. Grabe, para na itong sasabog. Hindi naman siguro nahalata ang pagsigaw niya kanina. Sino ba naman kasing babae ang hindi mapapasigaw kapag nakakita siya ng lalaki na naguhubad sa harapan niya? Damn, that was her first time. Maya-maya ay lumabas na din si Dennis mula sa banyo at tumingin kay Venice. Magbihis ka na din at bumaba na dahil kakain na tayo. Tumango na lang si Venice at kumuha ng mga damit. Lahat ng damit ang dinala niya ay puro pang lalaki, maliban na lang sa panty niya na kailangan niyang itago ng maigi. Nagbihis na din siya at bumaba na din. Kumain na lang sila ng hapunan at bukas na lang mag-e-enjoy dahil magagabi na. Nang sumapit ang gabi, ay ini-insist talaga ni Venice na sa sofa na siya matutulog. Wala siyang plano na tumabi sa lalaki dahil baka mamaya ay may mangyari na hindi dapat. Mabuti na yung nag-iingat siya. Mabuti na lang at hindi siya nito pinilit pa. Kinabukasan ay napagpasyahan nila na maligo sa dagat. Bakit hindi kayo maligo? Napatingin si Venice sa matandang lalaki. Kanina pa nga niya gustong maligo pero nahihiya lang siya. Gustong-gusto niya kasi ang dagat. Dati noong nabubuhay pa ang magulang niya ay dinadala sila ni Nico ng mga ito sa dagat. Talaga po? Tumango naman ang matandang lalaki. Oo naman. Nandito tayo para maligo at mag-enjoy kaya sige na, enjoy yourself. Pilit itinago ni Venice ang ngiti. Tumingin siya kay Dennis. Ayaw mo bang maligo? Tinanggal ng lalaki ang kanyang shades na suot. Ikaw na lang munang maligo. Gusto ko lang muna dito humiga. Napanguso naman si Venice. Ang KJ naman ng lalaking ito. Okay, ikaw bahala. Kaya naman, nagtampisaw si Venice pero hanggang bewang lang siya dahil naaalala niyang nakasuot pala siya ng wig. Hindi ito pwedeng mabasa dahil baka mahulog ito at mabuking pa siya. Kaagad din siyang umahon at bumalik. Akala ko ba maliligo ka? Bakit bumalik ka kaagad? Pilit ngumiti si Venice. Malamig pala ang tubig. Siguro mamaya na lang. Nagkibit-balikat naman ang lalaki at humiga ulit. Napabuntong hininga na lang si Venice. Excited siya sa bakasyon na ito pero mukhang hindi niya ma-e-enjoy. Mukhang hanggang tingin na lang siya sa dagat. Tatakas na lang siya mamayang gabi at doon maliligo. Napatingin siya kay Dennis nang tumayo ito. Saan ka pupunta? Tumingin ang lalaki kay Venice. Tinanggal nito ang shades at nilagay sa lamesa. Maliligo. Ayaw mo bang sumama? Napalunok ng mariin si Venice nang hubarin mismo ng lalaki sa mismong harapan niya ang suot nitong t-shirt. Bumungad tuloy sa kanya ang six-pack abs nito.
Shit, nasa langit na ba siya? Napapailing na lang siya. Bakit ba pakiramdam niya ay nagiging manyak siya nang dahil sa lalaki? Mukhang naglalaway ka na habang nakatingin sa katawan ko, ha? Napahawak si Venice sa kanyang bibig. Hindi naman eh. Natigilan si Venice nang tumawang lalaki. Ito kasi ang unang beses na nagkasama sila na tumawa ito. Hindi niya namalayan na wala na pala sa harapan niya ang lalaki. Mukhang masaya si Dennis habang kasama ka. Biglang napatingin si Venice sa matandang lalaki dahil sa sinabi nito. Oh hell, kahit di ko tanggap ang relasyon nyo, kung masaya naman ang apo ko, okay na ako. Natigilan naman si Venice. Hindi niyo na po iba-blind date si Dennis sa iba? Tumango naman ang matandang lalaki. Hindi na, since masaya naman siya sa'yo. Hoping na mas mapapasaya mo pa ang apo ko. Hindi alam ni Venice kung bakit parang masaya siya dahil nakuha na niya ang blessing ng matanda. Mukhang tanggap na nga nitong kasarian ng apo nito. Napatingin siya kay Dennis na nasa dagat na. Dahil sa titigil na ito sa pag-arrange ng blind dates para kay Dennis, ay ititigil na din ba nila ang pagpapanggap? Naging maayos naman ang bakasyon nila at wala namang naging problema. Hindi din naman nahuli si Venice sa pagpapanggap niya. Papunta na siya ngayon sa opisina ng lalaki para sabihin na titigil na siya sa pagpapanggap. Wala pa si Sir Dennis eh. May meeting pa siya pero maya-maya nandito na din yun. Maupo ka na muna. Itinuro ni Albert ang upuan. Pinatawag ka ba ni Sir Dennis dito? Umiling naman si Venice. Hindi. Gusto ko lang siyang makausap. Gusto ko na kasing itigil ang pagpapanggap namin. Total ay okay naman sa kanyang lolo at titigil na daw ito sa pagbablind date sa kanya. Napatango naman si Albert. Nabalitaan ko nga tungkol dun. Pero paano naman ang pagpapagamot sa kapatid mo? Ngumiti naman si Venice. Sa awa ng Diyos ay okay na siya ngayon. Malaki ang naging bayad sa akin ni Sir Dennis kaya hindi ako nagkaproblema sa pagbili ng mga gamot niya. Tumabi ng upo si Albert kay Venice at inakbayan siya. Wala naman sa kanyang pag-akbay na yon dahil parang kapatid na niya si Albert. Para na nga niya itong kuya. Sayang lang dahil kung hindi ka na magpapanggap bilang boyfriend ni Sir Dennis, ay hindi na kita makakasama ulit. Parang din kitang kapatid. Maliit na ngumiti si Venice. Salamat po talaga sa lahat. Para ko na din po kayong kuya. Niyakap ni Albert si Venice mula sa balikat nito. Hinihilig naman niya ang ulo sa balikat nito. Nasa ganon silang posisyon nang pumasok si Dennis. Hindi niya alam kung bakit. Bigla siyang nagalit sa nakita niya at napatiim bagang. What's the meaning of this? Agad na napalayo sina Albert at Venice nang marinig ang boses ni Dennis. Mabilis din silang napatayo. Boss, tapos na po pala ang meeting nyo. Hindi alam ni Albert kung bakit. Parang kinakabahan siya dahil sa sama ng tingin ni Dennis sa kanya. Hindi nagsalita si Dennis. Sige po, sa labas na ako. Mabilis na lumabas si Albert dahil natatakot siya na baka pagalitan siya ng lalaki. Naiwan naman sa loob ng opisina sina Dennis at Venice. May relasyon ba kayo ng assistant ko? Hindi naman makapaniwala na nakaturo si Venice sa sarili. Ako at si Albert? Tumaas ang isang kilay ni Dennis. Bakit? May iba pa ba akong assistant? Napakamot na lang sa batok si Venice. Wala no. Para ko na ngang kuya si Albert. Hindi alam ni Dennis kung bakit parang nakaramdam siya ng ginhawa sa sinabi nito. Good. Dahil ayaw kong may marinig na lang na balita na nagkaroon kayo ng relasyon. Sigurado kong makakarating yun kay Lolo. Umupo na si Dennis sa swivel chair nito. Lumapit naman si Venice sa lalaki. Ano nga palang ginagawa mo dito? Hindi naman ako nag-text sa'yo. Napalabi si Venice. Nandito kasi ako para sana sabihin sa'yo na titigil na ako sa pagpapanggap bilang boyfriend mo. Magre-resign na ako as your fake boyfriend. Biglang napatingin ang lalaki kay Venice. What? Why? Hindi pa ba sapat ang binabayad ko sa'yo? Kaagad na umiling si Venice. Hindi yun. Sobra-sobra pa ngang binayad mo sa akin. Kumunot ang noo ng lalaki. Then why? Bakit gusto mo tumigil?
Huminga ng malalim si Venice. Kasi sa tingin ko, tanggap na ng lolo mo kung ano ka. Sinabi na din naman niya na hindi siya mag-a-arrange ng blind date sa'yo. Kaya sa tingin ko, wala nang dahilan para magpanggap pa tayo. Napatayo ang lalaki. No. Nagulat naman si Venice. I mean, hindi ba magtataka si lolo kapag hindi kanya nakita? Kapag may okasyon o gusto kanyang makita, anong sasabihin ko? Sasabihin ko na naghiwalay na tayo? Then, mag-a-arrange na naman siya ng blind dates. Mawawalan din ng saysayang pinaghirapan natin para mapaniwala lang siya. Napaisip naman si Venice. Sa bagay. Pero pwede naman po kayong magdahilan. May naisip si Venice. Pwede niyo naman po sabihin sa lolo mo na nagbakasyon ako kaya ay umuwi sa probinsya. Basta po kahit anong idahilan niyo. Napatitig ng maigi ang lalaki kay Venice. Just give me one reason. Bakit gusto mo itigil to? Napalabi naman si Venice. Gusto man niyang sabihin na kaya gusto niya itigil ito ay dahil nahuhulog na siya sa lalaki ay hindi pwede. Lalo na't sa pagkakaalam nito ay lalaki din siya. Huminga na lang siya ng malalim. Uuwi po kasi ako sa probinsya namin dahil nagkasakit ang kapatid ko. Kailangan ko po siyang alagaan. Lumapit ang lalaki kay Venice. Di mas kailangan mong trabahong to. May naipon na po ko at sapat na yun. Napaiwas ang tingin si Venice sa lalaki nang makita niyang nakatitig ito sa kanya na tila ba parang binabasa ang nasa isip niya. Iniiwasan mo ba ako? Kaya ba gusto mong tumigil sa pagpapanggap dahil gusto mong maiwasan ako? Bahagya namang natawa si Venice. Bakit ko naman po gagawin yan? Dahil gusto mo na ako? Biglang napatingin si Venice sa lalaki dahil sa sinabi nito. Ano? Natawa siya nang hindi makapaniwala. Sir, baka nakakalimutan niyo na pareho tayong lalaki. Seryosong nakatingin si Dennis kay Venice. Yun na nga eh. Pareho tayong lalaki pero bakit nagkakagusto ako sa'yo? Napanganga si Venice sa sinabi ng lalaki. Ano? Napapailing si Venice. Nagiging bakla ka na, sir, dahil sa akin? Umiling naman ang lalaki na tila nalilito. I don't know. I don't know anymore. Ayoko man pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Sa tuwing kasama kita at inahawakan mo ko, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nararamdaman ko sa'yo yun. Sa isang lalaking katulad mo pa. Mas napatitig si Venice sa lalaki. Nakikita niya sa mga mata nito na hindi nga ito nagbibiro sa sinasabi nito. Hindi pwede. Hindi pwedeng maging bakla ang kasing gwapo ni Dennis. Masasayang ang lahi nito. Huminga ng malalim si Venice. Sir, kung ano man yung nararamdaman niyo para sa akin ay mali yan. Ano man yung nararamdaman niyo para sa akin, hindi ko pwedeng tanggapin. Pasensya na po pero mukhang kailangan na talaga natin tong itigil. Aalis na sana si Venice na bigla siyang hawakan ng lalaki sa kamay niya at hinila siya. Dahil sa hindi niya inaasahan, ang paghilang yon ay na out of balance siya. Mutik na siyang matumba at mabuti na lang ay agad siyang sinalo ng lalaki. Gusto mang magpasalamat ni Venice sa lalaki sa ginawa nito pero nagkamali ang pagkakalagay ng kamay nito. Nakalagay sa ibabaw ng dibdib niya ang kamay ni Dennis. Lumaki ang mga mata niya at agad napatayo ng maayos. Sinampal niya ang lalaki. Bastos! Sigaw ni Venice at napahawak sa kanyang dibdib. Napatingin naman si Dennis sa kanyang kamay kung saan niya nahawakan ang dibdib nito. Hindi siya makapaniwala na tumingin dito. Babae ka? Hindi ka agad nakasagot si Venice dahil sa gulat. Hindi ka totoong lalaki? Napakurap-kurap naman si Venice. Hindi. Nauutal niyang sagot. Sorry, nagulat lang ako. Nakatitig ang lalaki kay Venice na tila hindi naniniwala sa sinasabi niya.
Lumapit ito sa kanya at biglang hinila ang wig niya dahilan para lumugay ang mahaba niyang buhok. Hindi makapaniwala si Dennis sa nakita niya. You tricked me! Hindi naman nakasagot si Venice. All this time, ay nagpapanggap ka lang palang lalaki. All this time, babae palang humahaplos sa akin. Hindi makapaniwalang sabi ni Dennis. All this time, akala ko nagiging bakla na ako dahil nagkakaroon ako ng feelings para sa'yo. Biglang sinamaan ng tingin ni Dennis ang babae. All this time, niloloko mo lang pala ako. Hinawakan ng mahigpit ni Dennis ang magkabilang braso ni Venice. Why? Why did you have to lie to me? Sigaw ng lalaki. Hindi maiwasan ni Venice na mapaiyak dahil natatakot siya sa lalaki. Galit na galit ito sa kanya at naiintindihan naman niya. Ginawa ko lang naman yun dahil kailangan ko ng pera. Nagkasakit ang kapatid ko at kailangan ko ng racket. Umiiyak na sabi ni Venice. Hindi ko naman ginusto na lokohin ka, Dennis, pero wala akong choice. Kailangan ko ng pera, kaya gusto kong itigil na itong pagpapanggap natin dahil mahal na din kita. Binitawan ni Dennis ang babae at natatawang tumingin dito. Mahal mo ako? Tumango naman ang babae. Ay sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Sa ginawa mo sa akin? Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo yun. Kaya nga ayoko na magpanggap dahil alam kong nasasaktan kita. Napapailing si Dennis habang nakatingin kay Venice. Umalis ka na. Ayaw na kita makita. Pare-pareho lang kayo lahat ng mga babae. Manuloko! Sinubukan ni Venice na lumapit sa lalaki pero umatras ito. Nasaktan siya sa ginawa nito. Sorry, Dennis. Hindi ko talaga gusto na lokohin ka. Alam kong mahirap na paniwalaan pero totoong mahal na kita. Itinaas ng lalaki ang palad nito. Ayoko na makinig sa eksplanasyon mo. Umalis ka na at ayaw na kita makita. Gusto pa sanang magsalita ni Venice pero mukhang wala nang balak makinig ang lalaki. Talagang isinaran nito ang isip sa kanya at naiintindihan naman niya yon. Hindi madali ang ginawa niya dito. Kaya naman ay umalis na lang siya. Uy bakla! Inibitan kita na lumabas para hindi magmukmok. Sabi ni Julia dahilan para mabalik sa ulirat si Venice. Napabuntong hininga na lang siya. Hanggang ngayon kasi, iniisip ko pa din si Dennis. Ang tanong ay iniisip ka din ba niya? Napasimangot naman si Venice. Kalimutan mo na lang kasi siya bakla. Marami namang boylet dyan. Kahit maliit niyang dibdib mo, maganda ka naman kaya marami pa ding magkakagusto sa'yo. Napahawak naman si Venice sa dibdib niya. Aray naman, sakit mo namang magsalita bakla. Salamat sa comforting words mo ha. Natawa na lang si Julia. Ito naman, pinapatawa lang kita eh. Huwag ka na kasi magmukmok. Ikaw na nga itong nililibre. Ngayon lang na-realize ni Venice na may isa pang pinggan sa mesa nila. May kasama ka pa? Nakangiti naman na tumango si Julia. Oo, yung honey bunch ko. Napakunot noo si Venice. Honey bunch? Tumango si Julia at hindi nagtagal ay dumating din si Albert. Ay, honey bunch! Binigyan ng babae ng isang mabilis na halik ang lalaki sa labi. Sorry kung late ako, honey bunch. Marami kasing pinagawa sa akin si Sir Dennis. Ngumiti naman si Julia. Ano ka ba? Ayos lang. Naupo na si Albert at tumingin kay Venice. Kumusta ka na, Venice? Hindi sumagot si Venice sa tanong ng lalaki at itinuro ang dalawa. Kayo na? Nagkatinginan ang dalawa at tumango habang may ngiti sa labi. Nakakagulat ba? Inihilig ni Julia ang ulo sa balikat ng lalaki. Sinabi sa akin ni Albert na mahal niya ako at handa niya akong pakasalan sa kabila ng nakaraan ko. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng kaibigan niya. Totoo pala talagang sabi nila. Kapag mahal mo isang tao, matatanggap mo kung sino at ano ang nakaraan nila. Nakangiti naman na nakatingin si Venice sa dalawang tao na naging mga kaibigan niya. Mabuti pa mga ito, masaya at masaya siya para sa dalawang ito. May problema ka ba ate?
Nakatingin si Venice kay Nico. Tumabi ito ng upo sa kanya. Napapansin ko na ilang araw ka nang parang tulala. Ano bang problema mo, ate? Hindi naman sumagot si Venice. Sabihin mo na sa akin, ate. Para kahit papano may makausap ka. Sige ka, nakakapangit pa naman ang nagmumukmuk. Napabuntong hininga si Venice at nagkwento sa kapatid niya. Nagulat naman si Nico. Abay, magagalit talaga yun. Niloko mo eh. Napanguso na lang si Venice. Naintindihan mo naman siguro kung bakit siya magagalit sa'yo, di ba? Tumango naman si Venice. Kaya intindihin mo na lang siya, ate. Napabuntong hininga si Venice. Ay, ano pa bang magagawa ko? Kaya nga nalulungkot ako. Pero ano bang magagawa ko? Mahal mo eh. Bahagyang natawa si Venice. Pero kung totoo nga na sinabi niyang mahal ka niya nung lalaki ka pa, baka malay mo, mahalin ka pa din niya kahit babae ka. Or else... Napakunot noo si Venice sa sinabi ng kapatid. Anong or else? Napakibit balikat si Nico. Talagang bakla talaga siya kaya kahit kailan, hindi ka niya mapapatawad. Nanlaki ang mga mata ni Venice at mahinang hinampas sa braso ang kapatid dahilan para matawa ito. Hindi kaya. Totoong lalaki si Dennis, no? Akala niya lang bakla siya kasi akala niya lalaki ako. Hindi sumagot si Nico at nagkibit balikat lang. Muling napabuga ng malakas na hangin si Venice. Siguro mabuti na din na ganito. Ito din naman ang gusto ko. Ang matigil na ang pagpapanggap. Lalo na't mahal ko na siya. Nagulat si Nico na biglang sumigaw ang kapatid niya. Uy, ate! Nababaliw ka na ba? Mabilis na pinunasan ni Venice ang tumulong luha niya. First time kong may love pero bigo naman kaagad ako. Natawa ng mapakla si Venice. Tama nga ang sabi nila. Masarap ang magmahal pero masakit din ang masaktan nang dahil sa pag-ibig. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Nico. Ayaw niyang nakikita na nasasaktan ng kapatid niya. Tumayo siya at tinawakan ng kamay nito. Halika, ate. Napakunot noon naman si Venice. Saan naman tayo pupunta? Mamamasyal tayo. Kaysa nagmumukmuk ka dito, mamasyal na lang tayo. Baka tuluyan ka ng pumangit dun sa kakamukmuk mo. Wala nang nagawa si Venice nang hilahin siya ng kapatid palabas ng bahay. Dinala siya nito sa plaza at nilibre ng street food. Mukhang dami mong pera ah. Siguro kumupit ka sa pitaka ko, no? Nililibre mo ko na galing sa pitaka ko? Biro ni Venice habang kumakain ng kwek-kwek. Hoy, hindi kaya. Inipon ko kaya to galing sa mga allowance na binibigay mo sa akin. Napatigil sa pagkain si Venice at napatingin sa kapatid. Talagang iniipon kong pera na binibigay mo sa akin, ate. Para kahit papano kapag nagka-emergency, may pera tayo. Parang maiiyak si Venice dahil natouch siya sa sinabi ng kapatid niya. Kaya ka siguro nagkasakit dahil nagpapalipas ka ng gutom? Hindi naman, ate. Kumakain pa din naman ako. Yung tama lang sa tiyan ko. Basta kumain ka lang ng kumain dahil libre ko. Inakbayan ni Nico ang kapatid. Pag nagkaroon na ako ng trabaho, hindi lang street food ang lilibre ko sa'yo. Dadalhin din kita sa mga mamahalin na restaurant. Kumain si Venice. Tatandaan ko yan ah. Natawa na lang si Venice nang itaas baba nitong dalawa nitong kilay. Habang kumakain sina Venice at Nico ay dumaan ang sasakyan ni Dennis. Si Albert ang nagdadrive habang nasa likod naman si Dennis. Humintong sasakyan dahil naka-red na ang street light. Wala sa sariling, napatingin si Dennis sa gilid niya at nakita niyang babae na may kasamang lalaki. Nagtatawanan pa ang mga ito habang kumakain. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng galit sa nakikita. Selos ang tawag dyan, sir, sabi ni Albert nang mapansin niya kung saan nakatingin ng lalaki. Nagtataka na tumingin si Dennis kay Albert. Selos? Anong pinagsasabi mo? Napabuntong hininga si Albert. Alam niyo na nga sarili niyo na mahal niyo na si Venice. Napakunot noo si Dennis. Ngayon niya lang kasi alam ang totoong pangalan ng babae. Pero bakit pinipigilan niyo? Napatiimbagang si Dennis.
Dahil niloko niya ako. Nasabi naman sa inyo ni Venice ang dahilan niya. Pero sa bagay, nasa sa inyo na nga po kung patatawarin niyo siya o hindi. Hindi nakapagsalita si Dennis. Pero sana po, sir, huwag din kayong magsisi. Napakunot ng noo si Dennis. Magsisi? Bakit naman ako magsisisi? Kasi sir, galit lang po kayo sa kanya dahil nagsinungaling siya sa'yo. Kaya ayaw niyo po siyang makita at makausap. Pero hindi niyo ba naiisip na habang hindi niyo siya nakikita at nakakausap, ay may ibang lalaki na kumakausap at nakikipagkita sa kanya? Napatingin si Dennis sa kinaroroonan ng babae. Bigla siyang napakuyom ng kamao dahil may punto si Albert sa sinasabi nito. Bigla siyang hindi mapakali na makita na inakbayan ng lalaki si Venice at umalis. Kaya din po, maganda pa naman si Venice. Habang nagsasalita si Albert ay biglang lumabas si Dennis ng sasakyan. Sir Dennis, saan po kayo pupunta? Sigaw ni Albert pero hindi sumagot ang lalaki at nagpatuloy lang sa paglalakad. Napangisi na lang siya. Ganyan nga sir, paglaban yung nararamdaman nyo. Gusto mo bang manood ng sine ate? May pera pa naman ako dito. Tanong ni Nico habang nakaakbay kay Venice at naglalakad sila. Kasya pa ba yung pera mo? Baka mamaya manonood tayo pero wala tayong popcorn. Natawa si Nico. Nako, meron pa yan. Biglang natigilan silang dalawa na may humawak sa kamay ni Venice. Hinila siya ni Dennis papalapit dito. Dahil na din sa gulat ay hindi siya nakagalaw. Nagtataka naman si Nico. Anong ginagawa mo? Sino ka ba? Bitawan mo nga siya. Hahawakan na sana ni Nico ang kapatid niya nang ilayo ito ni Dennis. Ikaw, sino ka ba? Bakit may pahawak-hawak ka pa kay Venice? Napatingin si Nico sa kapatid niya na parang tulala na nakatingin sa lalaki. Hindi kaya ito ang kinakwento ng kapatid niya na mahal niya? Napangisi naman siya ng may maisip. Napakross arm si Nico. Girlfriend ko siya. Nagulat naman ang lalaki at napatingin kay Venice. May boyfriend ka? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit ngayon ay may boyfriend ka? Aha? Parang doon lang nabalik sa ulirat si Venice. Anong boyfriend? Sinong boyfriend? Napatingin si Venice sa kanyang kapatid. Kumindat si Nico sa kanya. Kaya akin ang girlfriend ko. Balik mo na siya sa akin. Nilahad pa ni Nico ang kanyang kamay na tila ba para lang isang bagay si Venice. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng kapatid niya. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Dahil akin siya. Boyfriend ka lang niya pero ako ang mahal niya. Tumaas ang kilay ni Nico. At bakit? Mahal mo ba ang girlfriend ko? Napanganga si Venice sa tinatanong ng kapatid niya. Ano bang pinagsasabi nito? Taas noon naman na tumingin si Dennis sa lalaki. Oo, mahal ko siya. Mas lalong napanganga si Venice. Tumingin ang lalaki sa kanya. Galit ako sa'yo. Nalilito na lang si Venice dahil kanina ay sinabi nitong mahal siya tapos ngayon sinasabi nitong galit ito sa kanya. Ano ba talaga? Galit ako sa'yo dahil niloko mo ko. Pero nang makita kita na may kasama kang ibang lalaki, nagselos ako. Mas na-realize ko na hindi ko kaya na makita ka na may ibang lalaking kasama. Napakurap si Venice nang hawakan ng lalaking kamay niya. Mahal kita, Venice. At handa akong kalimutan ng lahat ng nagawa mo sa akin. Basta sa akin ka lang. Hindi ba sinabi mo noon sa akin na mahal mo ko? Bakit may boyfriend ka? Natawa na lang si Nico, dahilan para mapatingin si Dennis dito. Hindi niya talaga ako boyfriend. Napakunot noo si Dennis. Lumapit si Nico at hinawakan ang kamay niya para makipagkamay. Ako nga pala si Nico, ang kapatid ni Venice. Napanganga na lang si Dennis sa nalaman. Ano? Kapatid mo siya? Tanong ni Dennis habang nakatingin sa babae. Tumango naman si Venice bilang sagot. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Imbis na si Venice ang sumagot, ay si Nico ang sumagot. Kapag sinabi ko na kapatid ko siya, aamin ka ba sa kanya? Aaminin mo bang mahal mo siya? Hindi naman nakasagot si Dennis dahilan para mapailing si Nico. Iba talagang nagagawa ng selos. Napapaamin bigla. Tumingin si Nico sa kapatid. Mauna na ako sa bahay, ate. Napanganga si Venice nang umalis ang kapatid niya
at iwan siya kasamang lalaki. Hindi mo sinabi sa akin na may kapatid ka pala. Bahagyang natawa si Venice. May alam ka ba kahit isa tungkol sa akin? Hindi naman nakasagot ang lalaki. Teka, anong sinasabi mo kanina na mahal mo ko? Pinapatawad mo na ba ako? Napabuntong hininga ang lalaki. Ang totoo, nag-alit talaga ako sa'yo dahil niloko mo ko. Pero na-realize ko na kung magagalit ako sa'yo, gagaan ba ang pakiramdam ko? Pero habang dumadaan ang araw na hindi kita nakikita at nakakausap, parang mas bumibigat lang ang pakiramdam ko. Parang may pumipisil sa dibdib ko, lalo na nang makita kita kanina na may kasama kang lalaki. Nakapatid mo lang pala. Bahagyang natawa si Dennis. Puro na lang ako akala. Akala ko boyfriend mo talagang lalaking yun. Akala ko din bakla na ako dahil may gusto na ako sa'yo. Pero akala ko lang pala yun. Hindi pala ako bakla dahil babae ka. Hinawakan ng lalaking mukha ni Venice. Alam kong wala akong alam tungkol sa'yo ni Isa pero handa kitang kilalanin, Venice. Dahil mahal na mahal kita. Napakunot noo si Venice. Akala ko ba ayaw mo sa mga babae? Oo, ayaw ko sa mga babae dahil akala ko pare-pareho kayong lahat. Akala ko manloloko kayo lahat at iiwan din kami bandang huli. Iniwan kami ng mami ko noon dahil sa ibang lalaki. Kaya simula noon, pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magmamahal. Nag-alit ako sa'yo dahil pakiramdam ko, katulad ka din ni mami na manloloko. Hinawakan ni Dennis ang kamay ni Venice. Pero handa akong masaktan. Basta para sa'yo, Venice. Handa akong sumugal para sa'yo. Handa akong harapin ang takot ko. Dahil ganun kita kamahal, Venice. Napaiyak naman si Venice. Sorry talaga kung niloko kita. Hindi ko naman talaga yun ginusto. Wala akong choice. Napatigil si Venice sa pagsasalita nang itapat ng lalaking daliri nito sa bibig niya. Hindi mo na kailangan mag-explain, Venice. Naiintindihan ko na ginawa mo lang yun para sa kapatid mo. Napatango naman si Venice at sinapo ang mukha ni Dennis. Mahal na mahal din kita, Dennis. Kaya pinapangako ko sa'yo na hindi ako magsisinungaling sa'yo kahit kailan. Hindi na ako maglilihim at sasabihin ko na sa'yo ang lahat-lahat. Gagawin ko ang lahat para hindi masirang tiwala mo sa akin. Hinalikan ni Venice sa labi ang lalaki. Mahal na mahal kita, Dennis. Mahal na mahal. Ikaw lang ang bukod tanging lalaki na minahal ko. Napangiti naman si Dennis. Mahal na mahal din kita, Venice. At ikaw lang ang babae na minahal ko. Hinalikan siya muli ng lalaki sa labi. Napahiwalay na lang silang dalawa nang makarinig sila ng palakpakan at hiyawan ng mga tao. Hindi nila napansin na nakatingin na pala sa kanila ang mga tao. Hinawakan ni Venice ang kamay ng lalaki at tumakbo papalayo sa maraming tao. Ano ba naman yan? Nakakahiya. Napanguso naman si Dennis. Kinakaya mo ba ako? Agad naman na umiling si Venice. Hindi, no? Napabuntong hininga ang babae. Gusto mo bang isigaw ko kung gaano kita kamahal? Sisigaw na sana si Venice nang takpan ng lalaking kanyang bibig. Hindi na. Okay na. Naniniwala na ako sa'yo. Nagkangitian at nagtawanan ang dalawa. Ipinakilala ni Dennis ang babae sa kanyang lolo't lola. Nagulat ang mga ito dahil itong unang beses na may pinakilala itong babae. Pinaliwanag naman nilang lahat na si Vince at ang babae ay iisa. Natuwa naman ang lolo ni Dennis dahil hindi bakla ang apo nito. Kaagad na asikaso ni lolo ni Dennis ang kasal nila. Nagulat si Venice pero alam naman niya sa puso niya na sigurado na siya sa lalaki, kaya pumayag siya sa kasal. Hindi din nagsisi si Venice dahil nang ikasal sila ng lalaki ay mas lalo nitong ipinakita kung gaano siya nito kamahal. Lalo na nang binayayaan sila ng isang anak. Sobrang tuwa ng pamilya nila, lalo na ni Dennis dahil hindi niya inaakala na magkakaroon siya ng sariling pamilya at mga anak. Thank you for giving me a chance to have a family, hon. Sabi ni Dennis at tinalikan ang buhok ng asawa. Napangiti naman si Venice. Hindi naman tayo magiging ganito kasaya kung hindi mo din ako pinatawad at binigyan ng pagkakataon.
Hinaplos ni Dennis ang mukha ng asawa. Pinatunayan mo din naman sa akin na hindi ako nagsisi sa ginawa ko. Mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Napakunot noon naman si Venice. Mga anak? Isa pa lang naman ang anak natin ah. Bahagyang natawa si Dennis. At sino naman ang nagsabi sa'yo na iisa lang anak natin? Mas lalong napakunot noo si Venice. Dahan-dahan na inilapit ni Dennis ang mukha sa asawa. Sisiguraduhin ko na hindi lang iisang anak natin dahil dadagdagan natin hanggat kaya natin. Natawa na lang si Venice at mabilis na hinalikan sa labing asawa. Pasalamat ka at mahal kita kaya pagbibigyan kita. Tuluyan na ngang naglapat ang mga labi nila. Naging masaya si Dennis at Venice sa lumalaki nilang pamilya. Hindi lubos akalain ni Dennis na magiging masaya siya sa piling ng isang babae na dati ay kinamumuhian niya. Pero hindi siya nagsisi na hinarap niya ang takot sa mga babae dahil ngayon ay sobrang saya na niya kasamang pamilya niya. Dapat talagang maging matapang tayo na harapin ang takot sa buhay natin. Dahil kapag hinarap natin ito, ay magiging masaya tayo at magiging buo. Magiging malaya tayo mula sa mga kinatatakutan natin. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Dennis at Venice. Hello po sa lahat